Hi class! Good morning! Maraming salamat po Sir Jeff at sa bumubuo po ng ating itulay at ang Pivot for a Learners po para po sa ating materials. At hello po sa aking SDO, Batangas Province at sa Agoncillo District po. At sa akin pong mga kasamahang guro at sa amin pong OIC na si Ma'am Sweet at sa lahat po ng mga mag-aaral at magulang ng Agoncillo National High School. Ako po ang inyong gurong Batanggenya, Tutor Josa. Gusto nyong matuto? Gusto namin yon. Gusto ko yon. So ngayon po, ang makakasama po natin ay ako lamang po mag-isa. So samahan nyo rin po ako ha. Huwag nyo po akong iiwan. So ang topic po natin ngayon ay dressmaking pa rin. So quarter 1 po, tayo po ngayon ay nasa week 4 na. And para po sa week 4, ang atin po magiging topic ay obtaining measurements or taking accurate body measurements. So napaka-importante po ng pag-take natin ng body measurement. Ano nga po ulit ang pinaka-tools na gamitin para sa pag-take ng ating body measurement? Hello, Tutor Jo, sa Happy Teacher's Day. Thank you po, Janet Flood Patayon. So, gagamit po tayo ng medida, di ba po? Medida po ang ating gagamitin para po tayo ay maka-obtain ng body measurement or para po makuha natin ang tamang body measurement. Ayan po, nakakatuwa po. Happy Teacher's Day daw po. Maraming salamat po sa mga bumabate. Good morning din po sa inyong lahat. So, para po sa ating review, ito po. Last week po, si Tutor Ruth po at si Tutor Jeff po ang nandito. And diniscuss po nila ay ang parts ng sewing machine. So as a review po, itatanong ko lang po sa inyo kung ano po itong parts ng sewing machine na nakikita nyo sa screen. Maaari po bang i-type ninyo kung anong part ito? Happy Teacher's Day daw po. Thank you po. Thank you po. Ano po kayang parts ito ng sewing machine? Tingnan nga po natin kung may mga kasagot or baka po nalimutan na. So tama po kayo, ito po ay lock stitch sewing machine pero ang parts pong ito ay ang tinatawag nating head. How about this one po? Ano kaya pong part ng sewing machine ito? Ito pong nasa taas na to. Good morning po sa inyong lahat. Happy Teacher's Day po. Ano po kayang part ito ng sewing machine? May nakakaalam po ba? Pakitype na lang po sa ating comments kung may nakakaalam. At kung wala naman po, i-reveal ko na po. Ayan po, may nag-type na po si Samantha Blasi. Head daw po. Tingnan nga po natin. Or baka po ito ay comment niya kanina pa. Tingnan po natin. Ito naman po ang tinatawag nating arm. Kung kanina po ay head, ito naman po ang arm. How about this part po? Ito, ano kaya po ito? Ito po yung tatlong parts na diniscuss ni Tutor Ruth. We have head, arm, and the last one is, ano po kaya ito? Tingnan nga po natin kung may nakakaalala pa. Oh, may nag-type po. Si May C. Encarnacion Minya. Sabi po niya is bed. Tingnan nga po natin. Okay, congrats May. Sabi ni May is bed. Tama, May. So proceed na po tayo sa ating topic ngayon, which is obtaining measurements. So, sa pag-obtain ng measurement o sa pagkuha ng tamang measurement, meron tayong tatlong paraan. Ang una ay ang horizontal, vertical, at ang circumferential. So, ang una ay ang horizontal measurement. Ano nga ba ito? Ang sabi dyan, this is taken from left of the figure to the right. So, paano nga ba natin tinukuha ang horizontal measurement? Napakasimple lang po. Ito po, parang yung arrow. Mag-i-start tayo sa right, sa left, mapunta sa ating right. Ganyan lang po ha, from left to right. Okay? How about vertical measurement? Ito naman po is, this is taken from the top of the figure to its base. Tingnan nga natin kung paano. Ayan po, kagaya po ng nasa arrow, mula taas, papuntang baba.
Ganyan lang po ha. Horizontal, left to right. Vertical is from top to base. Next naman po is ang circumferential. Ito naman po. Tingnan nga po natin, bilog. So this is taken around the body. Buong katawan natin. Ayan po ha. Again, there are three ways, horizontal, vertical, and circumferential measurement. At ito naman po yung mga parts ng body natin na kailangang i-measure para makakreate ng isang magandang damit or isang magandang kasuotan. Ang una po ay ang neck. So, paano nga ba mini-measure ang neck? Ayan po, nakikita po natin sa ating larawan, sabi dyan, loosely measure around the neck, around the circumference at the base of your neck. So, pag mag-measure po tayo ng neck, hindi po yung sobrang sakal ha, hindi po yung nakakasakal. So, kagaya po niyan, kung makikita niyo po sa picture, meron po siyang kaunting allowance. Hindi po dapat sakal na sakal. Ganyan lang po. Circumferential. Paikot po sa ating neck. Okay po? Next po ay ang bust or ang ating dibdib. Ano po? Sabi, lift your arms to the side, measure around your body, crossing over the fullest part of your breast. Ito pong may pinakamataas na part ng ating breast or ng ating dibdib, yun po ang ating kukunin kapag po tayo ay nagme-measure ng ating bust. Ang sabi, kailangan nating itakas ang ating mga arms, di ba po? Para po makuha natin ang tama or accurate na measurement ng ating bust. Next po. Ayan po, bust to bust. Ang sabi, measure from your one nipple to your other nipple. So from nipple to nipple lamang po. Hindi po tayo iikot. Ano po? Hindi po kagaya ng bust. Ito pong bust to bust is nipple to nipple lamang po. Kagaya po ng nasa larawan. Next po, kung may bust to bust, meron din po tayong upper bust. Ang upper bust naman po natin is measure around the torso directly above the bust line from armhole to armhole. 8 cm down from the neck. Paano naman daw po mini-measure ang upper bust? Ito naman po ay ang sa taas naman po ng ating dibdib. Kung nakikita niyo po sa larawan, sa taas po ng ating dibdib. Ano po? Next po. Ito naman po ay ang lower bust. Measure around the torso directly under the bust line. Ano naman po ba ang torso? Ang torso po ay ito pong ating buong katawan. Ano po? Ang sabi po dyan, lower bust. So sa ilalim naman po ng ating dibdib. So good morning po kay Renz Guyber Calyanta from Imelda Integrated Secondary School of Malabon. So good morning po. Salamat po sa panonood. So let us continue po. So waist or ang ating, ano po ba ang waist? Anong Tagalog sa waist? Ha, mga bata, ano po kayang Tagalog sa waist? Pakitype nga po, ano po ba ang waist? Ito po ba ay kalat or ano? Ano po kaya ang waist? Comment nga po kung ano po ang waist. Ano po kaya ang waist sa Tagalog? Alam kaya ng ating mga bata? Alam kaya ng ating mga manonood kung ano ang waist? Tingnan nga po natin. Baywang daw, sabi po ni Samantha Blasi. Baywang. Ang iba po kasi baywang, ang iba bewang. So, waist is bewang. Yo, sabi ko, balakang daw po, sabi ni Alexandra Davales. So, ang waist po natin ay bewang. So, sa iba pong salita, sa iba ay baywang, bewang. So, ang bewang po natin or baywang or waist sa English is mini-measure din natin around. Ang sabi ha, around the waist at the narrowest natural waistline. Ang sabi po dyan, yung pong pinakamaliit na part ng ating bewang, ha? Hindi po siya sa baba ng pusod, hindi din po kung saan man. Yung pong pinakamaliit na part ng ating bewang or baywang, yun po ang ating susukatin kung kukunin po natin ang ating waist. Ano po? And ang sabi po, kailangan po, yung 2 fingers natin is kasya pa ha. Hindi pwede yung mapaliit lang natin, yung bewang natin is as in gusto natin, sikipan nyo pa po, sikipan nyo pa po. So, kailangan, pag tayo ay magsusukat, meron pang allowance na itong daliri natin is kasya pa dun sa medida na igagalaw pa natin. Ha? Dapat ganun ha? Next. Ito naman, ang hips. Ano kaya ang hips?
So, hello kay Mary Joy Kiambao. Ano to? 11 gas, 5 SMNHS. Ano po kaya ang hips? Ano kaya ang hips sa Tagalog? May nakakaalam kaya? Kanina kasi may waist is alam nila na baywang or bewang. Ayan, sabi ni Earl Lyron Cabrera, balakang po. Ang galing naman ni Earl. So tama, ang hips po ay balakang sa Tagalog. Meron pa bang ibang may iba pa bang salita? Balakang ma'am, balakang daw. So tama, again, ang hips po is balakang sa Tagalog. Ito po ay minimeasure around. Kanina po, ang ating waist, ang sabi ay sa narrowest or yung pinakamaliit na part ng ating baywang or bewang. Ang hips naman po is ang fullest part of our hips. Ano po? Ang sabi po, ibababa nyo lang ng kaunti ng 20 cm mula sa ating natural waistline. At yun na po ang ating balakang. Ito po, sa likod po ng ating mga puwetan. Yun po ang ating balakang. Ano po? Joanna Marie Orlanes, balakang. Alexandra Davales, balakang ma'am. Abigail, balakang. Tama po kayong lahat. Shoulder to bust. Paano naman kaya minimeasure ang shoulder to bust? Ang shoulder, ano ang shoulder? Ito, ang ating shoulder. Ang sabi, shoulder to bust. Measure from the tip of the shoulder to the center of the bust or our nipple. So magmumula tayo dito sa ating shoulder, kagaya ng nasa larawan, papunta sa ating dibdib or sa gitna or sa ating nipple. Ganyan po ang pagsukat ng shoulder to bust. Next po. Front shoulder to waist. Ito naman kanina, balikat daw, sabi ni Samantha, balikat ang shoulder. Front shoulder to waist. Front shoulder to waist. Kung kanina is front shoulder to bust, ito naman ay front shoulder to waist. Mula shoulder natin papunta sa ating, baywang. Ano po? Yan po, measure from the tip of the shoulder over the bust. Dadaan po kayo dito sa ating dibdib para po makakuha po kayo ng accurate measurement ng front shoulder to waist. Next po. Shoulder to shoulder. Ang shoulder to shoulder is mini-measure saan? Kung mapapansin niyo is sa likod. Hindi dadaan dito sa harap, sa likod. Measure across the back of neck from socket of one shoulder to socket of the other shoulder. So hahanapin lang natin yung buto natin dito sa likod. Ganun po ang tamang pagsukat. Ano po? Shoulder to shoulder or balikat to balikat. Next. Shoulder to neck. Paano naman natin kukunin ang shoulder to neck? Ano ang neck? Ang neck is, neck. Shoulder to neck. Paano natin susukatin ang shoulder to neck? Measure from base of neck along top of shoulder to the shoulder socket. Magmumula tayo dito, papunta dito. Ito ang ating shoulder to neck. Ito yung makukuha na measurement sa atin. Shoulder to neck. Mula dito, papunta dito. Ang ating neck ay ang ating, wala pang nakakaalam kung ano ang neck. Ang ating neck is ang ating, ano kaya? Walang nagko-comment. Hindi siguro nila alam kung ano ang neck. Ano kaya ang neck? So, ang neck natin ay ang ating leeg. So, down, center, back. Down, center, back. From the word down, center, back. Sa likod. Ibig sabihin, pababa. O, leeg daw, sabi ni Lyron Cabrera. Measure from nape of neck to natural waist. Ano kaya ang nape? Sabi dyan, ang down, center, back daw ay minimeasure from our nape of neck to natural waist. Sa likod yan sinusukat. Ayan po, nagko-comment na sila kanina. Medyo late nga lang pala, Alexandra, Samantha, wow, napaka-active nila. Nila Abigail, nila Alexandra, Samantha, at ni Earl. Leeg. How about nape? Ano kaya ang nape? Measure from nape. Nape. Nape naman tayo. Tapos na tayo sa neck. Ang neck ay, sabi nyo na nga ay, leeg. Ano naman kaya ang nape? Sabi yan, measure from nape of neck. Sa likod yan down, center, back. Mula dito daw sa nape, pababa sa ating waist. Earl Lyron Cabrera, likod po ba? Likod daw ba ang nape? Taas-taasan mo pa. Ano kaya ang nape? Sino kaya makakasagot? Ano kaya ang nape? Measure from nape of neck to natural waist.
Sino kayo makakaalam? Tatawid na ako sa sunod. I-type niyo ha kung alam niyo ha. Babalikan natin mamaya ang comment niyo pag alam niyo na kung ano ang nape. Next. Center of neck daw. Ano kaya yung center of neck? Sabi ni Samantha Blasi, ano kaya yung center of neck? Ano kaya sa Tagalog? Kasi nape, English na yun eh. Ang center of neck, English din. Ano kaya sa Tagalog yung nape? Yan, sabi ni Joanna Marie, may tumama na. Batok po. So, tama ha. Balikan muna natin ng konti ha. So, ang down center back is mini-measure mula sa ating batok. Ang batok natin is itong likod ng ating leg ha. Pababa. Yan ang down center back. Batok ata. Batok nga, mga anak. Batok. Across back naman. Kung kanina, ang down center back is pababa. Ang across back naman is paganito, pahalang. Ano po? Measure from armhole across back to armhole. Position ng tape measure 8 cm down from the nape of neck. Ayan, magkaiba siya sa sa shoulder to shoulder. Kasi ang shoulder to shoulder, medyo mas mataas ng konti. Ha? Ang across back, mas mababa. 8 cm down from nape of neck. Ha? Magkaiba sila ha. Next. Sleeve hole. Ang sleeve hole, measure around the shoulder under the armpit. Sleeve hole. Alin kaya ang sleeve hole natin? Ito ang ating sleeve hole ha. Ito. Itong ating pinaglalagay ng ating manggas. Yan ang ating sleeve hole. Measure around. Ha? Around. Paikot din. Ha? Circumferential measurement din siya. Next. Bicep. Bicep. Ang ating bicep. Measure around the fullest part of the upper arm. Fullest part. Kung aling part. Di ba sabi, brasuhan nga daw. Kung aling part ng braso natin, iyon ang ating susukatin para makuha natin ang exact measurement ng ating bicep. Elbow. Ang elbow. Ano kaya ang elbow? Elbow. Paano ba natin sinusukat ang ating elbow? Do a fairly loose measurement around the bent elbow. Ang elbow ay, sabi dyan, hindi ka pwedeng magsukat ng elbow na tuwid ha. Kailangan na sabi dyan ay nakabent daw. Kasi pag tuwid tayo nag-measure ng elbow, pag yan ay tinahi, baka hindi natin lalo na, for example, long sleeve, baka hindi natin maigalaw ang ating mga kamay. Mapupunit yung damit. Kaya dapat is naka-bent ng kaunti pag tayo ay nag-measure. At saka medyo maluwag. Ha? Okay, next. Ang ating elbow yung ating, ano ang ating elbow? Ano kaya ang elbow? Okay, siko. Ang ating elbow yung ating siko. Para tayong kumakanta nung paatuhod, balikat, siko. Ano? Balikat, siko. JB Lumaan, siko daw. Minya, siko. Siko, ma'am. Ha, ha, ha. Siko nga. Tama. Ano ba kayo? Tama. Yan. So, iyon po yung mga body parts na kailangan nating i-measure. Meron tayong elbow, bicep, sleeve hole, across back, down center back, shoulder to neck, shoulder to shoulder, front shoulder to waist, shoulder to bust, hips, waist, lower bust, upper bust to bust, and neck. So, napakadami po So, tingnan natin. Quiz time na tayo. Sabi nila Samantha, Alexandra, Krisha, ang gaganda ng spelling ngayon ng pangalan ng mga bata. Krisha Alexandra ba to? Alexandra? O walang A kasi, parang Alexandra. Ang hirap basahin. So, quiz time na tayo. Ayan ha, paunahan ha. Ganito lang ang gagawin nyo. Di ba kanina meron tayong tatlong measurement, 3 ways. Meron tayong circumferential, meron tayong vertical, at meron tayong horizontal. So, ang gagawin nyo lang, huhulaan nyo kung anong klaseng measurement ito. For example, bust. Ano ba siya? Circumferential, sulat nyo lang ang C or type nyo lang ang C. I-type nyo lang ang V para sa vertical at H para sa horizontal. Tingnan nga natin kung anong klaseng measurement ang bust. Ano ba ang bust? Ang ating dibdib. Paano ba mini-measure si bust? Ito ba ay pa-circumferential, pa-vertical, or pa-horizontal? Type nyo lang po ang C, H, or V. Tingnan nga natin. Hello po, ma'am. Hello din, Krisha Amber Santos.
Tingnan nga natin, ano kaya? Wow, bilis ha. H, C. Janet Flood Patayon, C daw. Tingnan nga natin kung sinong tama sa bust. Ano ba ang bust? Dibdib. Tingnan nga natin. Siya ay circumferential or dapat ay C. So tama si Janet Flood Patayon. Congrats, Janet. Next. Yan, may sumasagot pa. May mga bago ha. Talagon, Gallego, Merli. C. So tama kayo, C. Sipo. Mga katanong, sipo. C nga. Next, number 2. Proceed na tayo sa to ha. Bust to bust. Kung kanina bust lang, ngayon bust to bust. Ano kaya siya? C, H, or V? Horizontal, vertical, or circumferential? Ano kaya siya? Number 2 na tayo ha. Lagyan nyo din ng number yung mga sagot nyo para alam natin kung na-late ba siya o baka kasi nag-type lang kayo ng C. Yung pala ay para na yun sa number 2 or para pala sa number 1, di ba? So number 1 pa rin kasi ang mga, excuse me, number 1 pa rin kasi, yan, ito, may sumagot na sa 2. Si Samantha at si Alexandra. HVC. Tingnan nga, bust to bust. Di ba sabi, pag bust to bust, it's ano lang siya? Horizontal. Kasi sabi siya ay nipple to nipple lamang. So, H lamang ang sagot. Si Talagon Gallego, tama. Number 2, V. Vertical is mula taas, pababa, di ba? Bust to bust is horizontal. From left to right lamang. Next, we have upper bust. Ano kaya ang upper bust? Yan, ang daming sumasagot. Ariana, V. Number 2 pa lang sila. Nalilate sila yan. Gabriel Mendoza, V. Number 2 ha. Number 3 na tayo. Ano kaya? Upper bust. Taas naman daw ng ating dibdib. Ano kaya sagot natin sa number 3? Tingnan nga natin. Yan, may sumagot na. 3 ay C daw. V. Sabi ni Alexandra, C. Sabi ni Krisha, V. Tingnan nga natin. C. Tama si Alexandra. C ha. C is upper bust eh. Pag upper bust is around. Sa taas, di ba? Dito sa taas naman. Upper bust. Si Ariana, V ang sagot. Pero ang tama nating sagot is circumferential. Si May Minya ay V. Nalilito siguro sila. Ano? Kasi puro bust. Ay baka tatama kasi vertical kanina. Baka vertical din ngayon. Ano? Or horizontal kanina. Baka horizontal din ngayon. So, ang 3 po ay upper bust is circumferential, paikot. Ano po? C po ang sagot natin, ha? C. Yun. Alexander pala. Alexander po pagbasa niyan. Hehe. Alexander pala ang pagbasa daw sa pangalan ni Alexandri. Hindi ko mabasa. Number 4. Lower bust. Ayan. Kanina ha, upper. Sabi, around yun. Around. Ito namang lower, ibinabalang natin ha. Ibinabalang. Ano kaya ang sagot sa number 4? Kung kanina ay, ano ang sagot kanina? Circumferential. Ano kaya ngayon? Ano kaya ang number 4? Ibinabalang natin. Kanina ay number 3 ay upper, ngayon ay lower. Ano kaya ang sagot sa lower? Sabi ni Alexander is C. Tingnan nga natin. Circumferential or C. Tama kasi pareho lang yun ng bust, lower bust, at upper bust ay pare-pareho lamang na circumferential. Yan, may mga sumagot pa. Si Janet, tama din, C. Si Krisha, H. Si Gabriel, C. Si Minya, C. Samantha Blasi, C. Gagaling. Next. Yan. Ano naman kaya ito? Ang ating mahiwagang baywang or bewang. Ano kaya ang number 5? Paano kaya sinusukat to? C ba for circumferential, H, horizontal, or V, vertical? Paano kaya minimeasure ang ating waist? Katulad lang kaya siya ng bust? Yan, tingnan natin. 5, sabi ni Alexander, is C. Tingnan nga natin. Ang bilis mag-type na Alexander. Next, tingnan natin. Yan, ang bilis din ni... Tingnan nga, parang tatama sila. Gagaling nila sa ano ah. Parang tama lahat ah. Tingnan nga natin. Yan, circumferential. Paikot kasi, di ba? Sabi nga natin, pag circumferential, around, paikot sa ating katawan. Hindi tayo pwedeng mag-measure ng bewang na kalahati lang, di ba?
or pataas, di ba? Kaya kailangan is paikot, circumferential. Next. C nga pala yun ha, C. Number 6 is dalawa. Yan. Kasi pareho lang siya. Ang sabi is front shoulder. Nasaan ang shoulder? Ito. Papunta sa bewang. Shoulder 2, papunta sa dibdib. Ano kaya ang number 6? Paikot ba yan? Mula ba sa left pa right? Or mula ba sa up papunta sa base? Ano kaya ang sagot sa 6? Paano kaya yan? Paano kaya ito minimeasure? Sino kayang nakakaalam? V, vertical, sabi ni Janet. Tingnan nga natin kung ang 6 nga na front shoulder to waist at shoulder to bust ay VH. Ayan, nag-iiba-iba na naman ang sagot nila. Nalilito na naman sila. Tingnan nga natin. Vertical. Bakit kaya vertical? Kasi mula taas, pababa. Ha? Taas. Mula taas, pababa. Yun po ay vertical. Parang sa mga ibang subject lang, di ba? Vertical lines, horizontal lines, di ba? Sa ating math subject. Alin dito ang vertical line? Alin dito ang horizontal? Pag vertical, mula taas, pababa. Pag horizontal, kaliwa to kanan. Ganun, di ba? Next. Ang tumama ay si Joanna Marie. Si Minya, tsaka si Minya. Tingnan natin ang 7. Shoulder to shoulder. Paano kaya ang shoulder to shoulder? Shoulder to shoulder. Paano kaya natin minimeasure ang ating, sabi, balikat to balikat. Dalawang balikat. Paano kaya natin ito minimeasure? 6 ay V. 6 ay V, sabi ni Rain de la Cruz. Hello, Rain. Number 7 tayo. Ano kaya ang sagot sa 7? Balikat to balikat. Paano kaya to? 7 daw ay H. Tingnan nga natin. 7 ay H. Tingnan natin ha. Tama, horizontal or H kasi siya ay ano, mula kaliwa, pa kanan or kanan, pa kaliwa. Diba? Si Janet din, tama. H din, aba, puro tama ata tayo sa 7. Medyo siguro nagsisink in na sa kanila. Ano nga ba ang horizontal? Ano nga ba ang vertical? Ano nga ba ang circumferential? Ano? Next. Number 8, shoulder to neck. Ano kaya yan? Shoulder. Nasaan ba ang shoulder natin? Ito. Ayan ang neck or leg. Ito. Paano kaya natin ito minimeasure? Kailangan pa bang umikot? Kailangan ko bang patayo? Kailangan ko bang pakanan, pakaliwa? Paano kaya natin minimeasure ang ating shoulder to neck or neck to shoulder? Ano kaya ang sagot sa number 8? Tingnan nga natin. Kung alam ng ating mga kasamahan. Yan, 8 daw ay V. Tingnan nga natin. Mga 8 ay V. Vertical. Tama, si Minya. Si Alexandra H. V po ha, vertical. Next, number 9, ang elbow. Ano ang elbow? Ang ating, ano ang elbow? Wala pa lang nakasagot kanina ng elbow. Ano kaya ang elbow? Ano kaya ang sagot sa 9? Paano kaya ito minimeasure? Kailangan ba pag ganon? Tapos pag ganon? Paano kaya ang 9? So, Earl, ang 9 daw yan sa Alexandra, circumferential. Tingnan nga natin. Circumferential or C. Tama si Alexandra. C ko daw. Tama, JB. C ko ang ating elbow. Next. Last number, across back. Yan, across back. Paano kaya minimeasure ang ating across back? Kanina, di ba, may down center back, may across back. Last number, sino kaya makakatama sa number 10? Number 10, waiting tayo ha, kasi last number to. Waiting. Number 10 ay V, sabi ni Alexander pala. Alexander ay lalaki, si May, Minya ay H. Across back ha, across back. Tingnan natin kung sino ang tatama. Ang dami, iba-iba pa rin. H, C, H. Siguro pagtagal magsisink in din sa kanila. Ano nga ba ang vertical, horizontal? Ha? I-review natin ha, may module naman tayo, di ba? Mababasa natin din at mababalik-balikan natin.
Pwede nyo din balikan tong video natin kung medyo nalilito pa kayo. Ayan, ang daming sumagot. Nakakatawa naman. Samantha, Janet, kaya lang, ang sagot nila is iba-iba. Ano, tingnan nga natin. I-reveal na natin ang tamang sagot. Horizontal. Ano ba nga ang horizontal? Mula dito, sa kaliwa, pakanan, or kanan, pakaliwa. Nakakatawa naman. Ang daming sumasagot. Yan, ang number 10 ay horizontal yan. Tama si Rain, si Krisha, si Joanna, ang iba ay si po number 10. H nga horizontal Yan, si Rain de la Cruz. Nakakatawa. Maraming salamat sa inyo ha. So, ayan po. Doon po nagtatapos ang ating topic for today, which is obtaining measurement. Sana po is marami kayong natutunan. Ano nga po? Ayan po. So, samahan niyo po kaming muli sa susunod pong Biyernes para naman po sa isa na naman pong makabuluhang topic po. Same time po tayo ha, 9 to 9:30 ng umaga. Kasama po natin si Tutor Jeff, si Tutor Ruth. Para po sa isa na namang makabuluhang talakayan sa ating TLE. So muli po, ako po ang inyong Tutor Batangueña, Tutor Josa. Ako po ay masayang-masaya ngayong araw na ito kahit po tayo po ay may mga pinagdadaanan. So, laban pa rin po. Maraming salamat po sa aking mga tuties na umaabang po para sa tuwi pong Biyernes. Bye po. Bye daw, sabi ni Alexandra. Bye din, Alexander. Sana ay mag-meet tayo kahit sa Facebook lang. Pwede niyo po akong i-add sa aking Facebook para po tayo ay magkakilala pa po ng lubusan. Gusto ko pong makilala ang aking mga tuties. So maraming salamat po. And para naman po sa atin pong next tutor, para po sa grade 8, nandiyan po si Tutor Mike, Tutor Nexel at si Tutor Liway. Thank you daw po. Thank you. Bye. Maraming salamat po for precious time. Naku po. Kung hindi mo lang alam pangalan nun, Janet. Precious talaga. Maraming salamat. Very useful daw po. Wow, ang sarap pakinggan, ang sarap basahin ng inyong mga comment. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Bye-bye po.